Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli tayong mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos natin pag-aaralan, ating po itong kukunin sa sulat ni Santiago, Kabanata 1, talata 5 hanggang 8. Ang sabi po dito, ngunit kung kulang sa karunungan ang sinuman sa inyo, humingi siya sa Diyos at siya ay bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ng isip at di alam kung ano ang talagang ibig. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos. Ang papuri, ang pagsambay para lamang sa Kanya. Yan, praise the Lord. So itong ating binasa, ito po ay tungkol sa pananampalataya at karunungan. Ito po ay biyaya o regalo na ibinigay ng Diyos sa bawat mananampalataya. Kasi siyempre, yung pananampalataya, hindi ka pwedeng tawaging mananampalataya kung wala kang pananampalataya. So, hindi lang dapat na tayo ay may pananampalataya, kundi dapat meron tayong wisdom, meron tayong karunungang mula sa Panginoon. At ito ay dapat nating hingin sa Kanya, di ba? Kung tayo ay sa pamamagitan ng ating pakikinig ng salita ng Diyos, doon nag-uumpisa yung ating, sabi nga, yung pananampalataya natin sa Panginoon at the more na dadagdagan, tumitibay, tumatatag, dahil sa pakikinig natin sa salita ng Diyos at hindi lang sa pakikinig, kundi sa araw-araw na pamumuhay natin sa bawat experience. No? Mabuti man, nandun man yung kahirapan, pag-uusip, no? O ano pa man yung mga bagay na sa tingin natin parang hindi mabuti, pero alam naman kasi natin bilang mananampalataya na ang lahat na nangyayari sa buhay natin ay may mabuting plano ang Diyos. Kaya kahit para sa tingin natin pangit, maganda pa rin yan. No? Ganun kasi yung pananampalataya eh. Ganun kumikilos. Pero kailangan natin ng karunungan para hindi naman tayo parang maging para tayong mga bulag na mananampalataya. Kasi may ibang tao kasi minsan na inaabuso nila yung kanilang pananampalataya. Minsan mali na yung paggamit ng pananampalataya nila. Sabi nga, wala dapat na Kristiyanong tanga. No? Wala dapat pong Kristiyanong tanga, no? Kaya nga may kanta niyan eh, no? Na walang gamot sa taong tanga, no? So, tayo, kasi insulto sa Diyos yan eh, kapag ang isang Kristiyano ay medyo tatanga-tanga, di ba? Kasi ang Diyos kasi yung bukal ng karunungan eh. No? Yung karunungan na yan, yung wisdom na yan is available eh sa lahat naman ng mananampalataya, sa lahat ng hihingi sa Diyos. Diba? At siyempre, pag hiningi mo yan, dapat mong i-apply. At siyempre, sabi doon, ng salita ng Diyos, sabi ni Santiago, kung hihingi ka ng karunungan mula sa Panginoon, ay dapat manampalataya ka, manalig ka na siya ang Diyos na magbibigay sa iyo. Diba? So, yung wisdom kasi yung galing sa Panginoon. Dapat kang maniwala sa karunungan yon. Kasi minsan, baka kontrahin mo eh. You know? Baka mamaya manangan pa rin tayo sa sarili nating karunungan na sinasabi sa may Proverbs 3:5, di ba? Sabi nga doon, in all your ways, acknowledge Him. No? Trust in the Lord. Kaya kayong pananampalataya natin, yung karunungan natin, magkasama yan to balance yung buhay pananampalataya natin. Tayo ay magtitiwala sa Kanya, hindi sa ating sariling karunungan. Kasi yung wisdom na ng Diyos, yun ang magtuturo sa atin, yun ang gagabay sa atin. Di ba? Hindi lang yung pananampalataya natin sa Kanya, kundi ang Diyos, pag hiningi natin yung wisdom na galing sa Panginoon, ito yung magdadirect sa atin, ito yung magaguide sa atin, patungo doon sa purpose o sa plano ng Diyos o sa mga bagay na gusto nating makamit natin na according din doon sa kalooban ng Diyos, mangyayari sa buhay natin. Kasi nandun yung wisdom, nandun yung karunungan mula sa Panginoon. Kaya maraming mga Kristiyano, minsan sinisisi ang Diyos. Di ba? Kasi nanampalataya naman ako sa iyo, nanalig naman ako sa iyo. Kaso nga, hindi natin ginamit yung karunungan mula sa Panginoon. Di ba?
Kaya nga sabi doon, napakalinaw naman po mga kapatid, di ba? Ngunit kung kulang ng karunungan ang sinuman sa inyo, humingi sa Diyos at siya'y bibigyan, sapagkat ang Diyos ay saganang magbigay at di nanunumbat. Ang Diyos kasi sagana lalo pag wisdom ang hiningi natin. Kita mo nga kay King Solomon hindi yung kayamanan, kapangyarihan, o ano pa man yung hiningi niya. Yung pinaka-hiningi niya sa Panginoon is karunungan. Kasi kapag ang tao may wisdom, may karunungan, yung mga material na mga bagay, yung mga bagay sa mundong ito na ninanais ng mundo, madali lang yan Diba? Kasi meron kang karunungan meron kang wisdom na galing sa Panginoon. No? Ma-achieve mo yan magigin mo yan, mangyayari yan sa buhay mo. Diba? So, siyempre, yung hindi naging maganda rin yung buhay niya kasi marami siyang asawa, di ba? Tapos may 300, 1,000 kasi 700 yung asawa niya. Yung 300 is yung mga niya, concubine, di ba? Dumami kasi asawa ni Solomon, isa kasi doon kasi yung mga prinsesa na ibang mga kaharian, ginawa niya asawa para siyempre walang away. Siyempre tayo manugang niyo ako tapos mag-aaway tayo. So hindi rin 'yon kasi kung babasahin natin yung mga ngaral, isa doon sa sinabi kasi isa sa talagang tinitingnan na author ng mga ngaral ay si Solomon. Kaya nga sabi niya isa sa pinakamapait sa kamatayan is yung babae. Diba? Kasi nakita niya no, na hindi pala maganda na kapag marami kang asawa tapos meron ka pa mga kalaguyo sa buhay mo, hindi talaga maganda yung magiging epekto. Ang nangyari kasi doon, hindi yung karunungan ng Diyos, yung naghari sa kanya, kundi yung kanyang karunungang pangtao. No? Nakabase siya doon sa kanyang nararamdaman, nagbase siya doon sa kaya nga sabi yung puso ay mandaraya Diba? Yung puso sabi sa Jeremiah, ang puso ng tayong mandaraya bulok at wala nang lunas ang kabulukan nito. Diba? So, pag nagpadala tayo sa emosyon natin, kaya nga sabi, intelligence is low when emotion are high. No? Kapag masyadong mataas yung emosyon mo, yung intelligence mo, naglo-low siya. So, kaya nga yung wisdom, yung karunungang galing sa Diyos, hindi yan nakabase sa emosyon, kundi nandun sa justice, doon sa righteousness. Ano ba yung matuwid? Ano ba yung tama? Doon nakabase. Hindi yan nakabase sa emosyon. Kasi pag emosyon ang papairalin natin, hindi natin mailalatag yung tama. Hindi natin mailalatag kung ano ba yung makatwiran kasi maaawa ka Pero siyempre, bukod na awa ka dun sa taong gumawa ng masama, na paano naman yung taong naagrabyado, di ba? Kaya kailangan nandun yung wisdom. Di ba? Kaya dapat alam natin ano ba yung wisdom galing sa Panginoon at yung karunungan na nanggaling yung yung pangtaong karunungan, di ba? At mostly tayo ay napapahamak, nagkakamali ng desisyon kasi yung sinunod natin yung karunungang atin, hindi yung karunungang mula sa Diyos, di ba? Kaya nga sabi dito, subalit ang humihingi dapat manalig at huwag mag-alinlangan, sapagkat ang nag-aalinlangan ay parang alon na dapat sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Di ba? Kasi yung karunungan galing sa Panginoon, tuturuan ka yun na magtiwala sa Panginoon. Na magtiwala sa Kanya. Kasi galing sa Kanya yun yung karunungan yun Pero kasi tayong tao, to see is to believe tayo minsan hindi talaga natin alam ano ba talagang gusto natin sa buhay. Kasi ang tao walang kakontentuhan Minsan magbabago talaga yung isip ng tao Ngayon, oo, bukas hindi. Pero yung karunungan ng Panginoon, nagtuturo sa atin na magtiwala sa Kanya. Kapag nagtiwala ka, nanali sa Panginoon, ano yun naka-fix na yun Kaya nga sabi, fix your eyes unto Jesus, the author and the perfecter of our faith. Ang karunungan mula sa Panginoon, ito yung magtuturo sa atin na ituon yung ating pananampalataya sa Kanya. Huwag kang magbabago ng kasi tunuturo tayo maging firm sa mga desisyon na gagawin natin. Kasi bakit magiging firm yung desisyon na gagawa natin? Kasi nakasisigurado tayo dahil ito ay pinag-aralan natin, ito ay hiningi natin yung karunungan mula sa Panginoon. Alam natin na
tama yung desisyon na gagawin natin. Hindi tayo nagpaapekto sa emosyon natin, kundi pinag-aralan nating mabuti yung karunungan at yung kaalaman ng Diyos. Kaya nga, ang Bible nagsasabi, kapag tayo ay magtatayo ng tahanan, upuan muna natin kung kaya ba yung budget o hindi. Pag ikaw magpapatayo ng tore, ganun din, uupo ka rin muna. Kapag ikaw ay makikipagdigma sa isang hari, na may 20,000 na kawal, ikaw 10,000 lang, uupo ka muna. Ganun kumikilos yung karunungan na mula sa Panginoon. Dapat hindi tayo pabigla-bigla, hindi tayo yung padalos-dalos ng mga desisyon. Kasi kapag nagpadalos-dalos tayo, nagpabigla-bigla, ibig sabihin yan, hindi natin napag-isipan kasi ng mabuti. Di ba? Kaya walang Kristiyanong, sabi nga, tatanga-tanga. Di ba? Hindi pwedeng ganun, mga kapatid, kasi insulto sa Diyos yun. Insulto. Di ba? Nakakahiya sa Diyos yun. Di ba? Kung siyempre, Kristiyano tayo eh. Ang bukal ng karunungan, ang Diyos eh. Di ba? Tapos, hindi tayo makikitaan ng karunungang mula sa Diyos kasi nagpapadala tayo sa emosyon natin. Kaya tingnan nyo, marami nag-aaway, marami nagkakagalit-galit, parehong magkapatid sa pananampalataya, pero nagkakaroon ng hidwaan, minsan hindi marunong magpatawad. Ang tagal-tagal na sa gawain, nandun pa rin yung sama ng loob. Ibig sabihin nung walang wisdom yun eh, di ba? Kasi alam mo sa buhay, hindi dapat nag-iipon tayo ng mga mabubuti, no? Mga mabubuting bagay, hindi tayo dapat nag-iipon ng basura sa buhay natin. No, lalo kapag tumatanda na tayo, kung kailan ka pa tumanda, doon ka pa naghanap ng kaaway, di ba? Doon ka pa nagloko, di ba? So makikita natin, ang wisdom galing sa Panginoon. Magtuturo sa atin, magpatawad ka, magmahal ka, di ba? Mabubuti lahat ang ituturo sa atin kasi ang lahat ng bagay na mabubuti galing sa Diyos, galing sa langit. Kahit yung pasatingin ng tao parang pangit at hindi maganda, pag may wisdom ka na galing sa Panginoon, magiging maganda yan eh. Kasi ang karunungan mula sa Diyos, yun ang mag-guide sa atin na paano natin gagawing mabuti. Itong parang sa tingin ng mundo is hindi maganda. 'Di ba? May wisdom eh na hinihingi na ibinibigay ang Panginoon. Diba? Katulad ng pandemic, may mga taong binigyan ng karunungan na out sa pandemic na ito, yung iba nagkaroon ng negosyo, di ba? Nalugi man yung una nilang negosyo pero nagbigay ng karunungan ang Diyos sa kanila na nag-click yung kanilang negosyo. No? So may mga sitwasyon eh na parang yung hindi magandang nangyayari sa paligid natin, nagiging opportunity naman doon sa mga taong kasi humingi sila ng wisdom eh, no? Kaya nga sabi, if life gives you a lemon, make a lemonade. Ganun yun. No? Ang Diyos magbibigay ng karunungan sa bawat isa po sa atin. At hindi magiging pabago-bago yung isip natin. Kasi ang sabi doon, kung pabago-bago, huwag umasang tatanggap ng anuman mula sa Panginoon ang taong pabago-bago ang isip at hindi alam kung ano ang talagang ibig. Di ba? Sabi niya, walang tatanggapin yung taong pabago-bago ng iniisip. Kasi, pag nagdesisyon ka, ito yung hiningi mo sa Panginoon, dapat manampalataya ka na ito'y matatanggap po natin. Pero siyempre, sabi ko nga doon, nandun yung wisdom. Diba? Kunyari, hindi kasi pwede puro pananampalataya lang na hindi natin gagamitan ng wisdom. Kaya ang wisdom kasi yun ang magbabalance ng buhay natin bilang mananampalataya. Hindi pwede puro pananampalataya lang. Kailangan may wisdom na galing sa Panginoon. Di ba? Eh, kunyari, nasa wilderness ka, nasugatan ka, talagang grabe yung sugat mo, para kung sa is kailangan talagang dalhin sa ospital. Eh kaso nasa wilderness ka, ikaw lang mag-isa. So, anong gagawin mo ngayon? Di ba? Siyempre, mananampalataya ka naman sa Panginoon kasi no choice ka eh. Di ba? O kaya yung siyempre, kung nasaktan ka, diba? O kaya nasugatan ka, malalim yung sugat mo, malapit ka sa ospital, katabi mo, kaya clinic, hindi mo pwedeng sabihin mo mananampalataya ka na lang. Yung karunungan galing sa Diyos, automatic dadaling ka sa
klinika o kaya sa ospital, no? Ituturo sa iyo tumakbo, pumunta ka doon sa ospital, 'di ba? Kasi hindi mo na ano 'yan eh, 'di ba? Yung manalo ko yan nasaksak ka, 'di ba? Hindi mo pwede pananampalataya lang doon, 'di ba? Kailangan wisdom ka. Kasi yung wisdom, yun ang magtuturo sa atin na aksyonan natin yung pananampalataya natin. 'Di ba? Hindi sabihin din, may Diyos ako, bahala si Lord sa akin. Eh, may, nakatabi na nga ospital. Unless na lang doon ka sa wilderness, di ba? Yung kailangan mo na lang is miracle. Kasi wala ka talaga eh, walang, ano, no means eh, di ba? Para matahi ano, yung sugat mo, ano pa man, di ba? Ano, kailangan mo na lang miracle. Ibig sabihin, pag miracle, wala ka na talaga, wala kang magagawa na talaga eh. Out of your hand na eh, wala talaga eh. Oh, di ba? Katulad kung may yung karamdaman, eh, okay pa nga yung minsan kung pang sinabi ng doktor, wala na kaming lunas sa karamdaman mo. Oh, siyempre nandun yung pananampalataya natin na magmilagro ang Diyos. Pero kasi ano yun eh, sakit yun, may cancer ka, pero may wisdom na ano, na ibibigay sa iyo ang Diyos. Ano yung wisdom na ibibigay sa iyo ng Diyos? O, iwasan mo na yung mga bagay na makakadagdag na mga pagkain na makakadagdag sa karamdaman mo, 'di ba? Kailangan ano ka na, health conscious ka na, 'di ba? Mga masustansyang pagkain na yung kakainin mo. Pero siyempre yung critical na sitwasyon iba naman 'yon, 'di ba? Pag nasa wilderness ka, talagang may ano na yung ano mo, yung sugat mo, no choice ka eh, talagang kailangan milagro na lang ng time na 'yon, 'di ba? O kaya yung wilderness na yun, biglang may magpadala ang Diyos ng tao. Kasi ano eh, parang sa lugar na yun, wala o ano eh, imposibleng may taong makakapunta sa mga lugar na yun. O, ano eh, anything will happen eh, can happen, di ba? Kasi wala na talaga ng time na yun eh. No? Anything can happen eh, kapag nanampalataya ka sa Panginoon. Ibig sabihin yun, wala ano eh, kahit anong gawin mo, wala na talaga eh. Kailangan, ano na, doon mo magagamit talaga yung pananampalataya. Yun ang wisdom na ibibigay lang sa iyo. Manalig ka na lang sa Diyos eh. Wala kang magagawa talagang action. Kasi kahit anong gawin mo, wala talaga eh. Di ba? Hayaan mo na lang talaga ang Diyos ang kumilos eh. Wala ka na eh. Katulad yung sa time nila, no, yung lumabas sila sa Egypt, di ba? Hinabol sila ng mga kawal ng parao. Wala na talaga sila eh. No choice, wala silang mapupuntahan eh. Choice na lang nila is manalig talaga sa Panginoon na ano eh, na kumilos, gumawa ng milagro. Kaya magagawa ba nilang hatiin yung dagat? Hindi eh. Di ba? Yun talaga, total talaga yung surrender mo na sa Panginoon yan. Lord, wala na talaga ako magagawa eh. Di ba? O. Pero may mga, sa buhay natin, eh, wala naman talaga tayo sa pinakadelikadong buhay natin. May wisdom na binibigay ang Diyos. Di ba? Eh kung malapit ka, sabi ko nga, malapit ka sa klinika at sa ospital, tumakbo ka doon. Paggamot ka. Di ba? Hindi pwede yung ano lang, yung pananampalataya. Eh kasi, sabi ko nga, ano naman yun, huwag tayong maging walang gamot talaga doon sa kung tayo ay tatanga-tanga. Di ba? Lalo sa totoo lang, kasi sinulat kasi ito ng hindi naman ito isusulat sa Biblia kung parang wala lang, di ba? So, mga desisyon na gagawin natin sa buhay natin. Di ba? Kasi ang mangyayari kasi niyan mga kapatid, kapag walang wisdom, parang sinusubukan natin ang Diyos. Parang sinusubukan natin ang Panginoon. Hindi dapat ganun mga kapatid. Kaya nga si Satanas, sabi ni Satanas kung anak ka ng Diyos, di mapatihulog ka. Totoo naman yun, sinabi yun sa Psalm 91 di ba? Pero wag mo namang susubukin ng Panginoon dahil sinabi ng Diyos yun, susubukan mo, di ba? Hindi ganun, kasi may wisdom binigay sa iyo ang Diyos, di ba? Parang ka yun, spiritual suicide yun, di ba? Alam mo nang yung eroplano hindi haabot yung gasolina niya, di ba? Yung fuel niya dun sa destinasyon na napupuntahan mo, alang-alang naman papaliparin mo, no? Sasabihin mo, may pananampalataya ako nung makakarating to, di ba? Alam mo na nga, yung fuel nga, hindi nga kasya hindi makakarating talaga no? Sa kalagitnaan pa lang, mawawalan na ng fuel O, ba't mo paliliparin, di ba? Sabihin, naniwala ako sa Diyos di ba?
Minsan sa buhay natin, sa mga decision making natin, tingnan natin. Kaya minsan nahihirapan tayo sa buhay natin kasi minsan yung pananampalataya, walang masama sa pananampalataya. Ang masama doon kapag minsan kapag hindi ginagamitan kasi ng wisdom. Ang sinabi ko yung mga time na talagang wala ka talagang magagawa na, no? Yun talaga kahit anong gawin mo no? Ang pwede mo nang magawa talaga is manampalataya na lang sa Panginoon. Pero kasi yung wisdom kasi ng Diyos, galing sa Panginoon, yun ang magtuturo sa atin kung ano yung action na gagawin natin, di ba? Sa mga sitwasyon sa buhay natin. No? Yun ang tuturong sa atin na yung faith natin may action. Hindi yung faith lang na walang action, no? Walang patay yun di ba? So dito mga kapatid, simple lang naman, no? Yung gustong ipaabot ng Diyos sa buhay po natin. Marami tayong desisyon na ginagawa sa buhay natin. Yung pananampalataya natin, mabuti yan, lalo na kapag gagamitan ng karunungan. Tandaan natin, ang gusto lang na ipaabot no, sa atin sa araw na ito, dapat kasi ang Kristiyano ay puno ng gumagamit talaga ng karunungan mula sa Panginoon. Kasi yung karunungan ng Panginoon, yung mag-guide sa atin, magkakaroon tayo ng discernment. Bakit tayo nagkakaroon ng discernment? Kasi pinag-aaralan nating mabuti yung mga desisyon na gagawin po natin. Di ba? Hindi pwede yung bahala na. Di ba? Sabi mo, pananampalataya na naman ako sa Diyos, bahala na. Hindi ganun. Kasi bakit? Tanda natin ang Diyos, didisiplinahin din tayo ng Diyos Diba? Sabi ng Diyos, inuabuso niyo pa niya, puro naabuso niyo na lang ang salitang pananalig, yung tiwala, na abuso niyo So, alam naman natin ang Diyos, didisiplinahin din tayo ng Diyos Kasi bakit? Kapag dinisiplina tayo ng Diyos, doon kasi tayo matututo. Di ba? Doon tayo magiging madadagdagan yung karunungan natin na sa next time, please lang, gamitan ng wisdom. Kasi hindi maganda sa isang Kristiyano ang tatanga-tanga. God bless po sa ating lahat.